Ang problema, no, merong interview si Pokis na kung saan, pero anyways, hindi ito yon. May interview itong si General Pokis na kung saan ang sinasabi niya is they are assuming 300 pero posibleng umabot ng 1,000,000. Pag 1,000,000, ngayon, kagaya nung ang adhikain nila hindi magulo, peace rally, blah blah blah, whatsoever, kasi 3 relihiyon diyan, no? Ang magsasama-sama para gawin yang hindot rally, no? Andyan yung KOJC, Iglesia ni Cristo, at saka yung JIL. 'Di ba? Eto. So, etong sinasabi nila na rally, ano bang posibleng dahilan? Transparency daw eh. For transparency. Pero ano pa bang transparency kailangan o hinihiling nila? Tsaka bakit 3 araw? Kung inyong iisiping maigi, posibleng ito na yung huling hirit nila eh. Huling hirit sa tag-init. Ika nga dito sa Dubai, huling hirit, alam niyo kung bakit? Wala na eh. And according to Secretary Llamas, nung napakinggan ko nung, I think it was like 4 days back, na KOJC, huling hirit, wala na eh. Hindi nga makalaya si Kibuloy. Hindi nga na-approve yung hospital or house arrest na kanilang nire-request. Wala na. Kalaboso, tae-tae. Yan yung pinuno ng KOJC. Ha? Yung natutulog daw, ay biro nyo, natutulog. Nung dinala yung babae, natutulog daw, humihilik, nakatigas yung... Ay karam! Pwede ba yun? Tulog ka, tigas... Ay karam! Mo? Oh. Oh, correct. Bakit di kasama sa transparency? Si Sarah. Gumagaling ka na, Boss Jordan G. Oh. Sino pa? KOJC, kalaboso na, wala na. Oh. Si Joel Islord. Yung JIL. Wala rin. Posible makulong na. 'Di ba? Sa ICC. Kalas. Posibleng kamotehin. Sa mga darating na araw na lang binibilang niyan. Oh. Talaga lagi nababanggit eh. Yung pangalan niya. Oh, nung inimbitahan sa ICI eh, nagdadabog bang pumasok sa kotse eh. Sa tingin nyo maganda naging usapan. Tsaka talagang may pag-amin na rin siya eh, na tumanggap siya ng pera. Ang problema lang, nailusot siya ni Bato. Si Joel Islord. Bakit? Eh sabi ni Bato, aminin mo, hindi alam ni Joel yan na galing yan sa flood control project. Sabi naman ni sino na nga to? Si engineer. Yung kasama ni Bryce. Yung boss ni Bryce. Si Alcantara. Sabi, oo po. Alam din po kasi namin na hindi po tanggapin. Parang ganun pa eh. Sabi ko na eh. Sabi ni Bato, sabi ko na eh. Hindi niya alam eh. Kasi kung alam niyang galing sa flood control project yung ipantutulong niya na bibigay niyo sa kanya kunya-kunyari, eh hindi niya tatanggapin. Utot. Eh kami pa ba naman lolokohin nyo? Iba na lang. Si Marcoleta na lang lokohin nyo. Oh. Eto na, ICC. ICC. INC. Yung in-expose natin dito kamakailan, na kung saan yung INC, yung Iglesia ni Cristo, uy, Boss Boss Mas! Thank you very much Boss Mas Prince. Talaga hanggang dito. Inabutan tayo rito ni Boss Mas Prince. Thank you very much, Boss Brian.
Sana lagi kang okay ha. And then yun, yung INC, bali-balita ko no, na kung saan yung in-expose natin dito. Actually tayo una nag-expose nung, kaya lang dami kasing ano eh. Madami kumukontra. Na kung saan, nagkaroon tayo ng inside information na ang sabi doon, yun nga, posible na yung na ginagamit yung rally na yan para ibuli ang ating mahal na Pangulo. Na kung saan nag-request daw, lagyan natin ng daw. Kasi nag-request daw na kung saan gusto nilang ipasok ang tatlo, no, na mga INC officers or officials na gusto nilang ipasok into a higher position dyan sa Malacanang na tinanggihan daw ni PBBM. Oh. Paano yan? Yan, pinag-uusapan na rin yan. Even dun sa mga dilawan, nasagap na rin nila, nakarating na rin sa kanila. Oh. Na yung mga posisyon na gusto nila is parang yung mga money-making positions. Pagdating sa kung position lang yung usapan, at tinanggihan daw ni PBBM. Kaya yan daw yung nangyayari. Kaya nagsama-sama yung tatlong yan. 5 minutes pa. Ipakita ko lang din to, no? Kasi it's a good read. So sabi rito ni na Boss Vincent, no? Vincent Sabode. Sabi niya rito, transparency may ay caramba! Fake holiness and dirty hands. Let's drop the filthy act. The so-called rally for transparency ay caramba! Is the most ironic circus ever staged under the Philippine sun. Here is a church, no a cult, that pretends to preach integrity while its own wall reeks of secrecy, intimidation, and backroom politics. They march to Luneta waving banners about accountability, yet the moment Sara's 125 million confidential fund scandal hit the air, they hid behind the same silence they condemn in others. Paano to? Tama to, may punto rito. This isn't holiness. This is hypocrisy wrapped in hymns. Nagtatago daw yung pagiging hunyango sa mga banal na kanta. When corruption wears a barong, the cult sings along. When power needs a shield, the cult provides one in the form of a prayer rally or a peace march. True. No. Remember January 2025? They trooped to the streets to defend Sarah from impeachment. Not to demand answers, not to stand for taxpayers, but to protect the very dynasty now accused of abusing public funds. Then they have the gall to hold a transparency rally months later. Spare us the chatter. The cult's political rallies are not spiritual events. They are power display. Trained from birth to vote as one. From birth? Wala ka na raw karapatang bumoto. Sabi ni Boss Vincent to They are power displays. Trained from birth to vote as one. Members move like an army under command. Every administration since the 1970s had learned the same lessons. Cross the cult and you lost a chunk of electorate. So politicians bow, courts hesitate, and police tiptoe. The cult doesn't just influence politics. It owns politicians through fear of the black vote. Ako, General Magalong, Mayor Magalong, mapapabilib mo ko kunyari, tanong ko, pagka nagkamali ba ang INC sa kanilang mga gawain, nakialam sila sa administrasyon, kung sakaling ikaw ang maging
barangay tanod sa inyo? So dyan sa Baguio, kontra ka ba? Pag yan, maganda sagot mo. Ipapangampanya ko pagtakbo mo ng pagiging barangay captain dyan. Hanggang dun lang ha, huwag kang masyadong feeling. Ano sabi? And what of their own transparency? None. Zero. The leadership operates like a corporate monarchy where dissenters vanish and expelled ministers suddenly disappear. Patay. Kalaboso. Lowell didn't flee to Canada for the snow. He fled for his life after claiming he was illegally detained inside a cult compound. Canada granted him refugee status because even they saw the risk. That's not the mark of a spotless church. That's the mark of a cult that punishes questions. Oh, hindi lang iisang tao ang nag-iisip na ganyan nga yan. No? Mahaba pa to. It's a good read. I will try to post it dun sa FB natin para mabasa nyo. Biruin nyo, no? Hindi pa yung mga ibang mga what do you call this? Iglesia ni Cristo. Minsan hindi ko alam kung ba't hindi nag-iisip eh. Meron naman tayong mga kaibigan dyan na INC pero ayos naman mag-isip. Kung babasa sa Biblia, no? Andiyan sa Biblia. Sigurado ako mas magaling pa kayo kaysa sa akin. Paghiwalayin nyo yung simbahan tsaka yung gobyerno. Oh. Magpasukob kayo sa gobyerno. Kaya ako talaga hiling ko, no, sa pagtatapos natin dito sa live stream natin, sana makarating kay PBBM. Gusto ko talaga sana PBBM bago ka bumaba sa 2028 na term mo, no? Sana talaga kung hindi mo man mapababa, no, yung bilang ng mga nasa simbahan dyan sa gobyerno na kung saan nagkakaroon din sila ng manipulasyon at napagsisimulan ng korupsyon, sana at least mabawasan mo ng significantly yung mga bilang ng ganyan or magawan ng batas na pagka ganyan, very well known na personalidad pagdating sa kanilang mga religion at pinagsasama, dapat walang Joel is Lord dyan sa Senado. Dapat walang yung tatay niya, dapat hindi yan nasa Kongreso. Walang dapat mga ganyan. Kalokohan. Kaya pinakamaganda talaga gawa ng batas na ganyan eh. No? And ako, guys, ako nananawagan ako doon sa mga kapwa ko loyalista, mga PBBM supporter, medyo dapat meron tayong awareness pagdating dyan sa rally na yan. And sana in a short notice, kaya din nating lumabas dyan sa EDSA. No? Siyempre, pagtanggol natin si PBBM. No? Kung gusto nila ng milyunan, pwede. In short notice, sana lumabas din kayo Lumabas tayo. Uwi ako dyan sa Pinas. Boss M, pamasahe. Anyways, with that, kami po ay magpapaalam muna pansamantala dito sa Birahan PH. Siyempre, kita-kits ulit tayo bukas. And shoutout po sa lahat. Overtime na naman tayo. Pasensya na, Boss G. Mahirap pagkasyain eh. No, hindi ko pa nga natakil yung isa pa natin. Pero maraming salamat po dyan sa ating mga birador na talagang sumabaybay at nanatili, no? So kita-kits po tayo. Sino ba? Of course, andyan na hindi ko maalala yung time nila pero ako yung last, alas 12 dyan sa Pilipinas. Bukas ng alas 12 ng tanghali si Boss Tax, pero I think offset siya ng timing because meron siyang kailangang puntahan. And then si Tolnyolo, I think alas 3 ng hapon. Si Boss M. Anong oras ba si Boss M? Nakalimutan.
Babanat si Boss M. Siguro, di ko maalala kung 6 ng 2 o'clock, 6 o'clock yata ng ano. Hindi, sa ano, main channel niya kasi hindi ko pero sana patuloy niyo suportahan ng Birahan PH. Guys, see you on the next live stream. Kita-kits bukas. Hanggang sa muli. Bye!